ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Para gumaan ang isang bagay ay laging sinasabi na dapat itong tanggapin na lamang. Maraming bagay ang dapat konsiderahing tanggapin para maging malaya sa kung ano nga bang bigat na dulot nito. Ikaw kabarangay, may mga bagay o sitwasyon ka bang hindi pa natatanggap hanggang sa ngayon? Dear Papa Dudut, ako po si Tel, 23 years old, isang entrepreneur. Maliit na business lamang at nagbebenta ako ng mga gamit ng fur babies. Dati po ay hindi ko alam kung ano ang business na papasukin ko. Pero dahil po mahal na mahal ko si Iyo ay yun po ang pangalan ng pusa ko. Dahil sa kanya kaya nakapag-decide ako na magnegosyo ng mga gamit at damit para sa mga mahal nating alaga sa bahay o yung mga fur babies nga po. Ang kwento ko po ay nangyari noong 1 taon lamang. Bago ko po ituloy ang kwento ay ipapakilala ko po sa inyo ang kapatid ko na si Carl. 20 years old po siya at malapit nang magtapos ng college. Ako po ang nagpapaaral sa kanya dahil kami na lamang pong dalawa sa buhay. Naulila po kami nung pumanaw ang tatay namin noong 2003 at si nanay naman noong 2016. Mahal ko po ang kapatid ko. Kaya nung sabihin niya na magtatrabaho daw siya para makatulong ay sinabi ko sa kanya na tulungan niya na lamang ako sa negosyo ko. At napakalaking tulong na noon. Kaya ayun po, kasama ko siya sa mga pag-check ng items na pinapagawa at binibili namin para maibenta din. Open po kaming magkakapatid sa isa't isa. Kaya noon pa man ay alam kong hindi straight ang kapatid ko. Hindi mo din naman po mahahalata na bading siya dahil lalaki naman siyang kumilos at magsalita. Sinabihan ko naman siya na wala namang problema kung mag-out na siya pero saka na daw. Ang mas mabuti daw ay alam ko at saka kahit mag-out naman daw siya ay hindi naman siya magpapalit ng personality niya. Dahil kung ano daw siyang kumilos at magsalita ay hindi naman magbabago. Sabi ko nga ay mahal ko siya kaya kung anong gusto niya ay tinatanggap ko na. Mabalik po tayo sa kwento ko tungkol sa pusa ko. Kung gaano ko kamahal si Carl ay ganun ko din po kamahal ang alaga kong pusa. Para namin siyang baby na kapatid. Kaya kapag may hindi magandang nararamdaman ang pusa namin ay nararamdaman ko din. Kaya nagpapanik ako at dinadala ko kagad siya sa veterinaryo. 3 taon na ang alaga naming pusa at sa tuwing may mararamdaman siya ay dinadala ko sa pinakamalapit na vet clinic sa amin. Pero yun nga po Papa Dudut, nung dalhin ko siya minsan ay hindi naman nasabi ng vet na magsasara na pala sila dahil lilipat pala ito sa probinsya. Kaya dahil wala na siya doon ay napilitan ako maghanap ng ibang veterinaryo. At may nagsabi nga po sa akin na may vet clinic sa mas malapit sa amin. Halos nalalakad lang at hindi ko na dapat pahirapan pa ang sarili ko. Papa Dudut, hindi ko alam na 4 na buwan na palang operational doon ang nasabing clinic. Kaya doon ko po dinala si Eyo. Kompleto naman po ang health card ng alaga kong pusa kung saan ay nakasulat lahat ng history niya. Kaya dinala ko yon para alam din ng bagong veterinaryong pupuntahan ko. Papa Dudut, pagpasok pa lamang ng klinik ay napakaganda, napakalinis at napaka-organized. Hindi ko naman po sinasabi na hindi maganda at hindi malinis ang dating vet clinic na pinuntahan ko noon. Pero dahil po siguro bagong bukas lamang yung klinik kaya kapansin-pansin ang ganda nito. Malulula ka talaga sa pagka-organize nito. Masasabi mong parang OC ang may-ari. Pero may mas nakakagulat pa sa ganda ng klinik at yun po ay ang mismong veterinaryo. Siya naman po si Doc Brent. 24 years old po siya at talaga naman pong sigurado ako na kung babae lang yung pusa ko
ay magkakakrush din sa doktor niya, Papa Dudut. Good morning! Ha? Sabi ko good morning. Sino ba tong magandang to? Ha? Fel, Hi Thel! Anong nararamdaman mo? okay naman. Ang ganda naman itong pusang to. Yung pusa ba? Oo. Hi Thel! Ako po si Fel. Itong pusa ko si Eyo. Lalaki po siya. Ikaw si Thielma? Sorry. Hi Eyo! Lalaki ka pala. Opo. Brent na lang. Lalaki siya, Brent. Okay ka lang? Ako ba o yung pusa? Ikaw na ang tinatanong ko. Okay lang ako. Parang ibig ko sabihin si Eyo kasi napansin ko matamlay tsaka parang mainit siya. Pwede ko bang hawakan? Sino? Yang pusa. Oo, pwede. Eto siya. Mabait yan. Wow, ang bait naman. Hindi pumiglas. Ang dami ko na kasing pasyente na pusa. Pag hinawakan ko, pipiglas muna bago huminahon. Iba yang si Eyo. Halika na sa loob. Ha? Bakit? Nandun yung gamit para matingnan ko na tong si Eyo. Okay. Akala ko. Anong akala mo? Tara na sa loob. Dito tayo. Sige, nasa likod mo lang ako, Doc. Nakakatawa ka naman. Bakit? Wala, natatawa lang ako. May dumi ba ako sa mukha? Wala. Ikaw, Doc, bakit ganyan ang mukha mo? Ha? Bakit? Napakagwapo. Ikaw talaga? Brent? Doc. Doc Brent. Okay lang naman kahit Brent lang. Kung love. Ano yun? Si Eyo po kaya kumusta? Teka, tingnan ko ha. Willing to wait. Okay. Wala naman siyang nakain na kung ano. Sa bahay lang naman siya eh. Minsan ganun eh. Kahit ingat ka, pag may bakterya at mahina ang sistema ng alaga natin, natatamaan pa din ng sakit. Lagi naman siya nagba-vitamins. Mabuti pa ipalab test natin. Kung anong kailangan, gawin mo lang. Sige, sandali lang. Pero mukha ba siyang matamlay? Medyo. Eto, hintayin na lang natin ang resulta ng lab test. Upo ka muna. Saan? Dun sa labas. Ako lang? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba kayo sasama? Okay. Lalabas din ako. Wala pa naman pasyente. Sige. Si Eyo pala, iiwan ba siya dito? Hindi, isama mo siya. Para hindi ma-stress kung hindi ka niya makita. Ako din, hindi nasistress pag nakikita kita. Ano yon? Lalabas na ba tayo? Tara na. Bakit ba ngayon ko lang nalaman tong clinic mo? Sayang. Sayang ang alin? Ha? Yung pamasahe. Kasi sumasakay pa ako pag nagpupunta sa dating vet clinic ni Eyo. Okay. May gusto ka bang Ikaw? inumin? Ikaw nang mamili. Papa Dudut, grabe noong ko lang naramdaman ang ganong klase ng pakiramdam. Nagkaka-crush naman ako pero sakto lang. Pero may parang something kay Brent na hindi ko maipaliwanag. Para tuloy akong high school na kinikilig. Para siyang si Adonis na tall, dark and handsome and nice. Napakabait niya. Pero hindi siya mabait dahil lang sa pasyente niya ang pusa ko. Pero mabait talaga siya. Kasi mula nang makita ko siya ay araw-araw na akong nasa klinik niya. Kahit na walang sakit si Eyo ay dinadala ko doon. Nagtatanong nga siya na bakit lagi kong dinadala kahit na walang sakit ang alaga kong pusa. Sinasabi ko na lang na gusto ko lang makasigurado na walang sakit si Eyo. Pero ang pinakatotoo ay para makita at makausap siya. Pag nagpupunta nga ako doon ay libre na ang check-up. Hindi na niya ako pinagbabayad. Isa yon sa dahilan kaya nasabi ko na mabait siya. Dahil hindi lang sa pasyente niya ang pusa ko at kikita siya. Kundi mabait talaga siya kahit na walang money involved. Kung
Kung masasabi lang na sa bawat araw na nakikita ko siya ay pahulog ako ng pahulog. Ewan ko lang kung gaano nakalalim ang hinulugan ko noon. Pero seryoso, Papa Dudut. Gusto ko na talaga siya kahit minsan ay sobrang pa-obvious na ako. Okay lang sa kanya. Hindi pa siguro siya handa kaya hinahayaan niya ako. Wala namang nagbabago sa kanya. Ganon pa din siya gaya nung una ko siyang makilala. Hindi siya naiilang na kung anuman kahit na daraanan na niya or nararamdaman na niya na type ko siya. Kasama na sa routine ko araw-araw ang pagpunta sa klinik niya tuwing umaga. Hindi dahil sa napakalapit at nilalakad lang, kundi yun nga po ang dahilan ay para makita ko siya sa araw-araw maliban sa linggo na day off ng kilig ko. Sarado kasi ang klinik ni Doc Brent tuwing araw ng Sunday. Dumating ako sa punto na parang hindi kompleto ang araw ko pag hindi ko nakikita ang maganda niyang mukha at hindi nadidinig ang malaanghel niyang boses. Araw-araw po yun kaya nagtaka na ang kapatid ko. Bakit daw lagi akong nawawala tuwing umaga at babalik na lamang bago mananghalian, Papa Dudut? Handsome brother. Afternoon na. Ay, tanghali na ba? Etchusera ka din, te. Yaan mo na. Nakaluto na ako ng ulam. Hinihintay ko na lang mainin yung kanin. Thank you, my handsome brother. Wow, panay ang puri ah. Bakit? Handsome ka naman talaga eh. Siguradong maraming nagkakagusto sa'yo, ayaw mo lang ikwento. Tigilan mo nga yan, te. Hindi ako ang topic dito. Sino, ako? Hindi, si Eyo. Bakit sisisihin mong pusa? Te, umamin ka nga. Napapabarkada ka na ba? Sira ulo. Bakit labas ka ng labas sa umaga? Pinapaarawan ko lang si Eyo. Te, yung sikat ng araw sa umaga, saktong pumapasok sa bintana at kaya ni Eyo magpaaraw ng sarili niya. Mabuti na yung may iba namang nakikita si Eyo. May ibang nakikita si Eyo o may iba kang nakikita? Teka, anong alam mo? Wala. Anong wala eh, may laman yung sinabi mo. Wala akong alam pero may kutob ako. Anong kutob mo? Na napapabarkada ka na nga. Tigilan mo nga yan, sa edad kong to, wala na akong time makipagbarkada. Sabihin mo na kasi ate. Wala naman, ikaw masyado ka. Wow, papilit. Sinasabi mo dyan? May syota ka na ba? Ganito kasi yun. Wow, excited. Kokontrahin mo ba o magkukwento ko? Sige, kwento. Hindi ko pa siya boyfriend. Manliligaw? Hindi pa rin. Di pa rin? Baka kasi hindi pa siya handa eh, pero darating din siya doon. Ay, assumptionista. Loko-loko. Sa tagal mong labas ng labas, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsasabi sa'yo? Kumukuha pa nga ng lakas ng loob yung tao. At alam mo, na kumukuha siya ng lakas ng loob para ligawan ka. Feeling ko. Te, kababae mong tao, ikaw pa yung… Nanliligaw? Excuse me, hindi ako nanliligaw, no? Hindi naman nanliligaw ang sasabihin ko eh. Eh ano? Kababae mong tao, ikaw pa dumadalaw sa bahay ng lalaki. Hindi niya naman bahay yun. Sa trabaho? Oo. Nanggugulo ka sa trabaho niya? Ikaw, yung bunganga mo. Ano nga kasi? Oo, sa trabaho niya. Sa klinik siya nagtatrabaho. Isa siyang veterinaryo. Ayun! Anong ayun? Imbis kasi sa doktor, sa veterinaryo ka na nagpapatingin. Ikaw, chichinalasin ko na yung bunganga mo eh. Doktor siya ni Eyo. Grabe ka, te. Ikaw talaga ang pumupunta ron? Ay, natural. Bakit? Kaya ba ni Eyo na pumunta mag-isa doon? Patawa ka. Pinupuntahan mo yung lalaki. Desperada? Ikaw, ang old school talaga niyang utak mo, no? Ano, siyang pupunta dito? Mismo. Soon. Wow ah. Papadudot ang lakas ng loob kong magyabang sa kapatid ko wala naman po talagang namamagitan pa sa amin ni Brent.
Pero ramdam ko po na may gusto siya sa akin. Nahihiya lang po siguro siyang magtapat kaya naiintindihan ko po siya. Hanggang sa maimbita ako sa isang convention sa Cebu para sa mga young entrepreneur. Bukod sa mga free seminar ay popular din po ang mga sponsor kaya siguradong magaganda ang freebies. Isang buwan ng seminar kasi may mga libreng tour pa sila. Kahit na magiging masaya ako sa mga makukuha ko sa convention, ay may lungkot akong ibabaon. Magkakahiwalay kami ng isang buwan ni Eyo at isang buwan kong hindi makikita si Doc Brent. Kaya para huwag maghanap ng iba si Brent ay nagpaalam ako sa kanya ng maayos na aalis ako. Masaya na din akong aalis kasi pinayagan niya ako. Well, yun po ang pakiramdam ko nung sabihin niyang mag-iingat ako. Sa araw naman ng pag-alis ko ay napansin ko na matimlay si Eyo at sa tingin ko ay ramdam niya na mawawala ako ng matagal. Hindi po ba ganun daw yon? Nalulungkot ang alaga natin pag alam nilang mawawala tayo ng matagal. Kaya naman ibiniling ko siya kay Carl na obserbahan. At kung sakaling malulungkot si Eyo ay ipakita niya lamang ang litrato ko. Kaso hindi po pala magiging madali ang pagtigil ko sa Cebu. Pangalawang araw ko pa lamang ay tumawag na si Carl at may sinabing hindi magandang balita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tumawag si Carl at sinabing nakahiga lang daw si Eyo at ayaw kumain. Panic mode na ako kaagad. Gusto ko nang umuwi pero ang hirap ipaliwanag sa organizer ang dahilan ko. Kaya naman pinilit kong mag-relax at sinabi kay Carl na dalhin niya kay Doc Brent si Eyo. Alam na naman ni Carl kung saan ang clinic dahil lagi kong sinasabi sa kanya kung saan ang location noon. Alam kong busy din ang kapatid ko sa pag-aaral dahil finals na nila sa school noon. Pero dahil mahal niya rin naman si Eyo na parang kapatid niya ay nagbigay siya ng oras. Papa Dudut, sobrang stress din si Carl. Kasi natatakot siya na may mangyari kay Eyo dahil alam niya kung gaano kaimportante sa akin ang pusa ko. Ayaw ko din na mag-check kay Carl kung kumusta na si Eyo kasi nga baka dagdag stress pa yon para sa kanya. Kaya naman hinintay ko na lamang ang mga balita na galing sa kanya kahit na halos hindi ako makapag-concentrate sa mga ginagawa ko noon. Good morning! Good morning po. Eyo? Magkakilala kayo? Oo naman. Araw-araw nandito yan eh. Baka yung ate ko yung sinasabi nyo na araw-araw nandito. Nadadamay lang tong pusa. Oo nga. Nakakatawa ka. Kapatid mo nga si Tel? Paano nyo nalaman? Inassume ko lang. Sabi mo kasi ate mo siya. Ay, oo nga pala. Nasaan siya? Sino? Si Tel. Oo nga. Anong sagot? Sagot saan? Kung nasan si Tel? Ay, pasensya na. Medyo nahihilo kasi ako. Okay ka lang? Maupo ka muna. Sandali, kukuha ko ng tubig. Wag na, okay lang ako. Sure ka? Baka nahihilo ka pa. Hindi na, okay na ako. Pasensya ka na. Wag mo na akong sagutin sa tanong ko. Alam ko naman na nasa Cebu si Tel. Sandali, veterinaryo ka ba o fortune teller? Parehong-pareho talaga kayo ng ate mo. Ha? Pareho? Oo, pareho kayong palabiro. Okay. Anong nangyari kay Eyo? Kaya ako nga siya dinala dito para malaman ko eh. Ibig kong sabihin, di bali na. Halika, pasok ka sa loob. Ha? Bakit? Check upin ko si Eyo. Kailangan ko bang sumama sa loob? Ha? Pwede naman hindi. Sige, akin na si Eyo. Matampuhin ka naman, Dok. Nagbibiro lang ako. Parang nandito din ang ate mo. Halika na dito. Kumusta, Dok? Mabuti naman. I mean, si Eyo. Joke lang, alam ko naman. Okay lang ba si Eyo? Medyo nanghihina siya eh. Ilalab test ko siya ha.
Sige Dok, kung anong kailangan. Hawakan mo sandali si Eyo. Dok, takot ako sa dugo. Isaswab ko lang siya, walang dugo. Okay. Sige, pahigain na muna natin si Eyo dito habang hinihintay natin ang resulta ng lab test. Sige po. Wala nang po. Okay. Tara muna sa labas para makaupo ka. Pero sa tingin mo Dok, okay lang si Eyo? Medyo matamlay siya. Kaya kailangan natin malaman kung stress lang o may dinadamdam talaga siya. Naku, anong sasabihin ko kay ate? Mag-aalala yun. Huminahon ka, hindi pa natin alam. At kung ano man, nangangako ako na hindi ko pababayaan si Eyo. Salamat. Ikaw palang kapatid ni Thel. Oo, nasabi ko na kanina. I mean, ikaw yung lagi niyang kinukwento. Anong kinukwento ni ate tungkol sa akin? May kapatid siyang mabait at gwapo. Yun lang? May iba pa bang dapat malaman? Wala. Wala naman. Kwento ka naman ang tungkol sa'yo. Bakit? Sorry, para lang mas magkakilala sana tayo. Pero wag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Okay lang. Graduating na ako. Tapos tumutulong ako sa business ni ate. Papadudot nang nasa clinic pa lang si Carl ay nag-message siya kung pwede niya akong tawagan. Sobrang kinabahan ako sa message na yon, bakit ako tatawagan ng kapatid ko. Anong nangyari kay Eyo at kung ano-ano pang mga nasa isipan ko noon. Wala naman po akong ginagawa pa nung oras na yon kaya ako na ang tumawag sa kanya. Huminga ako ng malalim saka nagdial. Sinabi ng kapatid ko na may gustong sabihin sa akin si Doc Brent. Manliligaw ba siya? Bakit sa phone niya sasabihin? Bakit bigla siyang naglakas loob? Kaya gusto na niya kaagad sabihin kahit sa phone pa. Pero nabasag ang ilusyon ko nang sabihin niya na kailangan daw iwan muna si Eyo sa klinik. Iko-confine si Eyo at pakiramdam ko ay malala ang sakit ni Eyo. Pero sinabi ni Brent na hindi naman. Pero kailangan siyang maalagaan lalo na sa pag-inom ng gamot. Naikwento pala ni Carl na umalis siya para pumasok at may mga oras na kailangang uminom ng gamot ni Eyo nang wala siya. Kaya nagsuggest na lamang si Brent na iwan muna si Eyo sa kanya para siya nang mag-alaga at dadalaw-dalawin na lang ni Carl. Napanatag ako pero kinabahan naman sa gagastusin. Pero sinabi naman ni Brent na wala nang bayad ang pagtigil ni Eyo sa klinik. Ang magiging abala lang naman daw ay ang pagpapainom ng gamot sa tamang oras. Napakadali lang naman daw gawin noon, kaya hindi din siya masasabing abala. Sobrang nagpasalamat ako kay Brent at lalo ko siyang minahal dahil sa mga ginawa niya sa akin. I mean kay Eyo. Pasensya na po Papa Dudut. Yung pag-aalala ko kasi ay napalitan ng kilig ng mga oras na yon. Hello ate. Kumusta ka? Okay naman. Papunta na akong klinik. Wala ka bang pasok? After lunch papasok ko. Half day kami ngayon. Wala akong pasok ng umaga. Okay. Malapit ka na sa klinik? Eto, papasok na ako. Carl, good morning. Kausap ko si ate ngayon sa phone, Doc. Loudspeaker ko ah. O ate, nandito na si Doc Brent. Hello, Doc! Good morning, Thel. Kumusta ka? Ayos naman, ikaw? Ayos naman ako, pero syempre worried ako kay Eyo. Pasensya na, hindi pa ako bumabalik Matatapos na itong ginagawa ko, 2 weeks na lang magkikita na tayo. Ate, mangangamusta o kekerengkeng? Ikaw, bunganga mo talaga. Nakakahiya kay Brent. Nakakatuwa talaga kayong magkapatid. Wala ka nang sasabihin, te? Baba ko na? Sandali! Hindi ko pa nga nakakamusta si Eyo eh. Kaya nga, dapat kasi kanina mo pa kinumusta. Kontrabida ka talaga. Wala kang pasalubong. Ito naman, namimiss lang kita. Love you, te. Yan, ganyan nga. Umayos ka. Doc? Umalis na siya. Saan siya nagpunta? Ewan, nagmamadali eh. Bakit umalis? Ay, sira ulo ka. Bakit siya alis sa klinik niya yan? Pinagtitripan niyo ako
Biro lang te. Pikun? O eto na si Doc. Hello. Tumatawa ka pa ba, Brent? Sorry, hindi ko mapigilan eh. Nakakatawa talaga kayong magkapatid. Kaya nawawala stress ko pagkausap ko kayo eh. Ganun ba? Di bale, pag uwi ko, bukod sa pasalubong ko, kwentuhan kita. Tapos ihahatid ko yung mga danggit, dried mangoes, may otap din. Siguradong madami yan. Hindi naman, sapat lang. Pero pwede ko naman dagdagan. Bibili pa uli ako mamaya. Fel, Yes? ang sinasabi kong madami, yung kwento mo at hindi yung pasalubong. Okay. Sige, magkasing dami na lang para pareha sila. Te, si Eyo, hindi mo ba naiisip? Naiisip ko, pero dahil si Brent ang nag-aalaga sa kanya, sigurado akong safe naman si Eyo. We. Wala ka talagang pasalubong. Ay, eto si Doc oh. Hello, Brent. Kumusta na si Eyo? Maayos na siya, pero kailangan pa din uminom ng gamot ni Eyo sa tamang oras. Kaya hindi ko muna pinauuwi kay Carl. Lagi ko naman siyang dinadalaw. Oo, araw-araw nandito si Carl bago pumasok sa eskwela. Salamat sa inyong dalawa ha. Walang anuman. Ako pasalubong lang, sapat na. Pasasalubungan kita ng sampal, mag-asawa at may 3 anak pa. Ay, bumabayolente ka na te ah. Joke lang, magagawa ko ba sa iyo yun? Alam mo naman na mahal kita. Ang sweet mo naman sa kapatid mo. Mas sweet ako sa magiging boyfriend ko. Wow, swerte niya. Swerte mo nga eh. Swerte ko? Ha? Oo, swerte ka kasi mamaya bibili pa ako ng pusit pasalubong. Hindi ba dapat binili mo yung danggit at pusit pag pauwi ka na? Baka mangamoy sa kwarto mo yan. Sanay na yan si ate. Puisit ka, ano sinasabi mo dyan? Sanay ka naman talaga eh. Kasi paborito mong almusal yung mga nandyan, di ba? Oo nga. Papa Dudut, first time madinig ni Brent kung paano kami magbiruan at mag-asaran na magkapatid. Pero tawa siya ng tawa dahil alam niya naman na lambingan lang namin yon. Dahil nga po sa sinabi ni Brent na kailangan pa ni Eyo na obserbahan at magpagaling sa klinik, ay todo pakiusap na naman ako kay Carl na huwag kaligtaang kumustahin si Eyo. Hindi ko naman po kasi talaga pwedeng ipilit na sa bahay na lamang si Eyo at doon na lamang alagaan at painumin ng gamot. Kasi nga po ay may pasok si Carl sa school. Kung nasa Maynila lang sana ako ay ako na ang mag-aalaga. Kaso ng mga panahon na yon ay nandun pa rin ako sa Cebu para sa convention na pinuntahan ko. Si Eyo naman kasi ay wrong timing. Nagkasakit pa kung kailan nasa malayo akong lugar. Pero kung nagkasakit siya ahead bago ako nag-confirm sa convention na hindi na sana ako tumuloy o naghanap na ako ng papalit sa akin para hindi masayang yung slot. Pero kahit naman anong isipin ko ng mga panahon na yon, ay wala nang magagawa. At saka 2 linggo na din naman ang lumipas at bumubuti naman ang lagay ni Eyo. Kaya sabi ko sa sarili ko ay kakayanin ko pa ang 2 linggo sa Cebu. Total ay nandun naman si Carl para dalaw-dalawin si Eyo sa klinik at magbalita sa akin. Nandun din naman si Brent na alam kong inaalagaan ng mabuti si Eyo. Sabik na akong makauwi noon, Papa Dudut. Pero hindi naman nasayang ang pagpunta ko sa convention na yon. Kasi marami akong natutunan sa mga itinuturo sa amin. At the same time ay kampante na rin ang puso ko. Dahil alam ko na may nag-aalaga kay Eyo sa mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang 1 buwan ay pauwi na ako at nagkataon na sa mismong araw ng uwi ko ay ang uwi din ni Eyo sa bahay. Kaya pagdating ko sa bahay ay yayakapin ko talaga si Eyo. Para akong galing ng kabilang bahagi ng mundo dahil sa pananabik. Habang pababa ang eroplano sa airport ay pataas naman ang pataas ang excitement ko. Hindi na ako nagpasundo kasi nga si Carl ang susundo kay Eyo. Mula sa taxi ay tanaw ko ang bahay namin. Parang ang bagal ng andar o parang lumalayo ang bahay namin habang papalapit ako. Pero syempre po ay OA lang ako. Pagkababa ko ng taxi ay nagmamadali akong pumasok ng bahay. Naabutan ko si Carl at nakahiga sa may sopa.
Hindi ko na muna siya nakumusta dahil hinahanap ko kaagad si Eyo. Nang sabihin ni Carl na nasa klinik pa ay kinabahan na naman ako. Bakit nasa klinik pa dapat ay umuwi na siya ng araw na yon. Ang sabi ni Carl ay pauwi naman talaga si Eyo ng araw na yon. Saka napalitan ng inis ang kaba ko. Kasi bakit hindi pa sinundo ni Carl si Eyo nakahilata lang naman siya doon. Ang dami kong sinabi nang matapos ako magsalita ay saka sinabi ni Carl na kaya hindi niya sinundo si Eyo kasi sinabi ni Brent na siya na ang maghahatid dito. Kasi may pupuntahan daw pala si Brent na malapit sa amin. Kaya sinabi niya na siya na ang maghahatid kay Eyo. Napahiya ako, Papa Dudut. Sa sobrang hiya ko ay niyakap ko ng mahigpit si Carl. Yun ang hinihintay ko, te, yung yakap mo. Inuna mo pa kasi yung pagbubunga nga eh. Sorry. Na-excite kasi ako na makita si Eyo. Bakit? Si Eyo lang ba ang na-excite ka na makita? Hindi ka ba excited na makita ako? Excited syempre. Kasi naman, di ba isang buwan na nasa clinic si Eyo, kaya nasabi ka ko na makita siyang okay na. Sorry. Anyway, kumusta flight mo? Eto, jet lag. Wow. Charing lang, maayos naman. Friends ko na yung mga cabin crew eh. Siyempre, chinika-chika mo na naman para may special treatment ka. Uy, sobra ka. Teka, saan ba pupunta si Brent? Bakit niya sinabi na siya na maghahatid? May home service siya doon sa bahay malapit sa kanto. Malaking aso daw kasi, kaya hindi kayang i-travel no may-ari. Pinakiusapan niya si Doc na siya na lang ang pumunta doon sa bahay. Ay, napakabait talaga ni Brent. Mismo. Or? Anong or? Or etchos niya lang yun. Kasi alam niyang darating ako ngayon kaya sinabi niyang siya na maghahatid kay Eyo para makita niya ako. Ayan na. Anong ayan na? True yun. I can feel it. Oh, ayan na nga. Teka, maayos pa ako? Sino bang gustong makakita kanino? Siya nga, diba? Gusto niya ako makita. Bahala ka nga. Masyado ka yatang madaming nasinghot na danggit eh. Buisit ka, buksan mo na yung pinto. Teka, buksan ko na. Ay, delivery lang pala. Delivery? Akala ko si Brent na. Brent? Ako nga. Buisit ka talagang Carl ka. Joke lang. Eyo, ayan na si Mami oh. Baby! Kanina pa hindi mapakalian. Naramdaman siguro na makikita na kayo. Parang si ate. Tumahimik ka. Nasa bagyong pasalubong kong sampal, baka gusto mo nang i-claim ngayon. Ayan! Iba palang asaran nyo pag live, kesa sa cellphone lang. Kumusta baby ko? Malakas na yan. Salamat naman. At sobrang salamat sa'yo, Brent. Wala yun. Behave naman niyang si Eyo kaya wala akong problema. Hindi din siya mahirap painumin ng gamot. Behave naman talaga tong baby ko eh. Papasok muna kami sa loob ah. Sige. Maiwan muna kita, baby. Ay, akala ko papasok muna kayo ni Eyo sa loob. Oo nga. Ah, okay. Sabi mo kasi maiwan muna kita, baby. Ay, sinabi ko ba, baby? Baka akala mo lang yun. Sinabi mo kaya, rinig na rinig ko rin. Mamaya na yung pasalubong mong sampal ah. Di ko na, baby. Pasok muna tayo sa room. Nakakatuwa kayo ng ate mo. Nakasanayan na naming mag-asaran. Nakakatuwa nga eh. Ay, teka. Anong oras ka pupunta dun sa pasyente mong malaking aso? 11 a.m. Sabi nung may-ari ng aso, pagtapos ko daw i-check ang alaga nila, doon na daw ako magtanghalian. Mapilit kaya umuo na ako. Mabait ka kasi kaya lahat ng may-ari ng pasyente mo, mababait din sa'yo. Hindi naman. Anong hindi naman? Mabait ka talaga. Salamat. Totoo lang ang sinasabi ko, Doc. Tsaka kami ang dapat na magpasalamat sa'yo sa pag-aalaga mo kay Eyo. Walang anuman.
Papadudot sa sobrang kasabikan ko kay Eyo ay nakalimutan kong lumabas ng kwarto. Kaya medyo matagal ding nakapagkwentuhan sina Carl at si Brent. Nang mag-alas 11 na ay nagpaalam na si Brent na pupuntahan na ang pasyente niya. Tatawagin sana ako ni Carl pero sabi daw ni Brent ay huwag na at kailangan daw namin dalawa ni Eyo ng moment. Magaling talaga sa hayop si Brent kasi alam niya kung gaano namin namiss ni Eyo ang isa't isa. Noong maalala ko ay nagmamadali akong lumabas para harapin muli si Brent pero yun nga po nakaalis na siya. Pero sinabi ni Carl na inaya niya daw na doon na sa amin maghapunan si Brent at pumayag naman daw ito. Kaya sinabi ni Carl na magluluto daw siya. Pati naman ako ay na-excite din sa luto ni Carl kasi ang tagal kong hindi natikman ang mga specialty niya. Pero sinabi ko sa kapatid ko na magluluto din ako kasi gusto ko na matikman din ni Brent ang luto ko. Pinauna ko na si Carl sa kusina, total ay mas marami raw siyang lulutuin. Nagabala siya kasi 3 putahe ang plinano niyang iluto. Ako naman ay isa lamang. Nagkwentuhan kami habang nagluluto si Carl. Kami naman ni Eyo ay nagbabanding habang pinapanood namin si Carl na asikasuhin yung kanyang mga ihahain. Namiss ko yung mga ganong moment naming tatlo, Papa Dudut. Pagkatapos naming maluto ni Carl, yung mga lulutuin namin ay nag-amoy ulam kaming pareho. Kaya naligo kami at nagpalit ng damit. Noong kinagabihan ay hindi naman kami inidya ni Brent kasi dumating siya ng sakto sa napag-usapan. Nasa bahay na siya pagpatak ng alas 7 ng gabi. Hello, Brent. Good evening, Fel. Ang formal naman. Wala na tayo sa klinik mo. Formal ba? Oo, dapat ang bati mo. Hi, Vel. Ganun. Okay. Hi, Fel. Hello again, Brent. Salamat. Saan? Napatawa mo ako. Bakit? Malungkot ka ba? Oo eh. Bakit? Yung aso kasi na pinuntahan ko kanina, medyo malala na palang lagay. Late na nila nasabi kasi akala nila ayos lang yung aso. Kasi active naman daw gaya ng dati. Tapos bigla na lang daw tumamlay. OMG! Kumusta na yung aso? Nag-seizure siya bigla kanina. Ayun, diretso na. Kailangan ko siyang patulugin. OMG, I'm sorry. Iyakan nga ng iyakan ang mga pamilya nila kanina. Kasi 7 years nila nakasama yung aso. Ay, nakakalungkot naman. Pero ganun talaga eh. Kesa maghirap pa, ganun talaga ang ginagawa. Diyos ko, naisip ko tuloy si Eyo. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya, ha. Masakit sa mga may-ari ang mamatayan ng alaga. Pero masakit din sa aming mga veterinaryo ang mamatayan ng pasyente. Hindi ko alam ang sasabihin. Uy, sandali. Huwag nating palungkutin ng gabi. Kaya nga ako sabik na makapunta dito dahil alam ko na mapapasaya niyo ako. Huwag na lang natin sabihin kay Carl para hindi din siya maapektuhan. Pasensya ka na at naikwento ko pa sa'yo. Okay lang yun, naiintindihan kita. Kailangan mo mailabas yan. Nandyan ka na pala, Doc. Ah, oo. Kakarating ko lang. Ayos na ba yung mesa? Oo, ayos na. Kumusta pasyente mo, Doc? Ha? Tara na sa kusina, kain na tayo. Tara. Wow! Ang dami naman yan. Piyesta ba dito? Isa lang yung niluto ko dyan. Si Carl yung nagluto ng 3. Hulaan mo kung ano luto ni ate dyan. Siguro… Itong si Carl, paano niya mahuhulaan? Dapat matikman niya muna para malaman niya. Bakit? Kabisado ba ni Doc Brent lasa ng luto mo? Nagluto ka ba dati tapos pinatikim mo sa kanya? Hindi pa, pero may tinatawag na instinct. Ano yun? Ibabagay sa personality ang lasa ng luto? Yes! Or parang ganon. Pauso ka naman, te. Mabuti pa kumain na tayo para mahusgahan na yan. Mabuti pa nga. Si Eyo, napakain mo na ba? Nasaan nga pala si Eyo? Nasa kwarto, tulog pa. Lalabas yun mamaya.
tsaka ako pakakainin. E di mauna na tayo kay Eyo. Sige na Doc, simulan mo na. Kukuha muna ako ng tig-iisang kutsara para matikman ko. Bakit? Para malaman mo kung anong hindi masarap? Aba, safe ako kasi iisa lang ang niluto ko dyan. Huwag kang pakasiguro dyan, te. Kasi baka mamaya sa 3 niluto ko, yung niluto mo matikman niya na hindi masarap. Sisimulan ko ng tikman ha. Okay, sige Doc. Ito naman yung isa. Ayan. Oh, ito last na. Kumusta? Anong pinakaayaw mo at anong pinakagusto mo, Doc? Contest ba to? Yaan mo na, minsan lang naman eh. Masarap naman lahat. Oh, end of discussion. Okay, sige, masarap na lahat. Pero Doc, ano sa 4 ang luto ni ate? Hula ko tong humba. Ang daya, paano mo nalaman? Dahil hindi masarap? Ayaw mong tigilan niyang hindi masarap issue ha? Oh, ceasefire. Masarap lahat ng luto nyo. Kaya nang hula na lang talaga ako. Ayan, okay na yun. Pero ano pinakamasarap? Honestly, bias kasi ako. Dahil paborito kong adobo. Masarap talagang adobo niyang si Carl eh. Thanks ate. Masarap lahat. Paborito ko lang ang adobo. Kaya yun ang pinili ko. Oh, pwede na siguro talaga tayong kumain ng totoo. Yung hindi titikman lang, kundi yung totoo. Okay, hindi nyo nakuha yung joke kaya deadman na. Kain na tayo? Masayang dinner ang nangyari ng gabing yon. Mabuti naman kasi sobrang apektado si Brent sa nangyari sa huling pasyente niya. Actually, sa totoo lang, ako din naman. Kasi, papaano kung si Iyo yon? Ayoko pong isipin sa totoo lang kaya pinilit kong maging masaya ng gabing yon. Matapos ang hapunan namin ay nag-set kami ng araw na doon palaging maghapunan si Brent. Pinili namin ang Sabado ng gabi kaya talagang sobrang naging masaya ang araw ng Sabado para sa amin. Kahit mapuyat pa kami, okay lang dahil wala namang trabaho ng linggo. Mula noong mapagkasunduan namin ang pagde-dinner sa bahay kasama si Brent. Ilang Sabado ang lumipas pero hindi pa rin siya nagpaparamdam ng kung ano papadudot. Total ay sobrang moderno na ang panahon natin ngayon kaya ako na ang derechahang nagtanong kay Brent kung kailan niya ako sisimulang ligawan. Natawa na lamang siya, akala niya ay nagbibiro na naman ako. Pero nung napansin niya na seryoso ako ay tumigil siya sa pagtawa. Kaya tinanong ko siya ulit. Saka siya nagsabi na napakalaki na daw ng tiwala niya sa akin. Kaya may gusto raw siyang sabihin. Parang kinabahan ako. Parang deja vu, parang nangyari na yung pagkakataon na yon. And true enough, papadudot ay bading din si Brent at gaya ni Carl ay wala kang mapapansin na bahid. Napaka-straight niyang kumilos, sobrang malapit na din naman sa akin si Brent kaya tinanggap ko na lang din ng buong buo kung ano ang pagkatao niya. Ito ang munti kong hindi kayanin nang sabihin niya sa akin na parang kapatid lang din ang tingin niya sa akin. Nung una ay hindi ko pa nakuha yun pala ay si Carl ang gusto niya. Ewan ko papadudot. Halo-halong emosyon yata ang naramdaman ko. Nagulat ako na natuwa kasi kung magkarelasyon din naman si Carl ay si Brent na ang pipiliin ko. Pero ayokong pangunahan ng kapatid ko. Sinabi ko kay Brent na siya na ang magtapat kay Carl. Sinabi naman ni Brent na kung anong magiging pasya ni Carl ay rerespetuhin niya. Kaya ngayon ay 1 taon nang masaya sina Brent at si Carl. Ako naman ay magiging lola na papadudot dahil isa sa mga may-ari ng pusa na pasyente ni Brent ang nakiusap na pwede raw bang malahian ni Eyo ang pusa niya. Kaya pumayag po ako at ayun nga po 4 ang anak ni Eyo. Tig-2 kami at pinangalanan ko silang si Ayo at si Oyo. Papadudot maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento na way patuloy na mamayagpag sa ere ang Barangay Love Stories. Malaking tulong po ang programa ninyo para maibahagi naming mga kabarangay ang kwento ng aming buhay.
More power po sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!